So, mga best, no? Ngayon 2025, okay, meron na naman silang bago rito na Euromotor Rapido 110. So, sa akin bago kasi. Hindi ko lang alam kung sa inyo. Bago lang din, okay, pero sa akin bago siya. Lalo na yung lining nito. Meron tayong combination ng red and black na glossy finish. Tsaka napaka-sporty looking nung kanyang mga decals. May decals tayo rito sa side. Meron dito sa side. Meron din dito sa side. And then meron tayo dito letter R na parang represent ng Rapido. Okay. So, itsura natin. Meron tayo rito na disc brake sa harap. Okay, yung ating rim set. Okay, meron na tayo rito. Tapos, naka dual LED shifter tayo rito, yung kanyang forma. So, yung forma para sa kanyang headlight, yan. Same pa rin naman dati. Yung mga naging, ano natin dito, yung specs niya, same pa rin naman. Pero nagandahan lang talaga ako dito sa forma niya. And then sa color combination na red and black, na glossy finish, diba? So, meron tayo rito na semi-automatic. So, wala namang naglabas dito na declutch. Okay, para doon sa mga nagtatanong kung naglabas nga ba. Hindi sila naglabas nun. Puro semi-automatic. And meron tayo rito na malambot na upuan. Ganda ng upuan. Tapos compartment. Meron din tayo rito cover pa. So, double protection. Okay? And naka-dual shock din tayo rito. Kulay gray. And rito na chain cover. Ayan. So, upuan na nga natin para at least sa mga gustong kumuha. 5 to ang ating height. Okay? So, tingnan natin. Check natin. Ano yung itsura niya. Kapag naka-side stand, ganyan ang itsura lang. Ayan. So, safe naman siya. So, ayan. Upuan natin. Uy, malambot yung upuan. Tapos mababa siya. Compare dun sa nauna natin na vlog na tawag ito Marvel. So, mas mababa siya. Okay, pwede ito sa mga beginner na gusto magkamotor. Okay, so semi-automatic na lang to. So 110cc, goods lang naman yun. Kahit ilong range to, okay din to. So alam naman natin kung saan siya inspire sa Smash, di ba? Alam naman natin yung legendary Smash is talagang goods na goods, lalo na sa mahabang biyahe. Okay, so sa kanya siya, hindi siya yung sobrang lambot, hindi rin siya yung sobrang tigas. Pero, yan, kayo na ang humusga. Ayan. Parang medyo may, ano tayo dito, may kailangan i-adjust pa siguro. So, turning radius, di siya ganun kalawak. Medyo may space pa siya rito. Ayan, pero kung gusto niyo ng madami pang lagayan, bili tayo ng bracket dito. Tapos pwede natin paglagyan ng mga gamit natin. Lalo kapag gusto natin mag long ride, ito, pwede tayo rito maluwag. Yung legroom natin dito maluwag. Ayan. So siguro additional dito, maglagay sila ng side pocket and then USB charging port. Yun yung mga upgrade na pwede pa nilang ilagay dito. Sa OBR, ano naman, malawak naman. Tsaka yung foam natin dito is makapal din. So maluwag din dito. So yun ang mga best no, update vlogs para dito sa Peak 110. Okay. So ano nga ba yung mga nagustuhan natin din dito? Unahin natin yung kanyang headlight, naka-projected lamp na tayo rito. Kita nyo naman yan, may maporma. And then, aggressive yung kanyang datingan. Yung ating panel gauge dito, sporty looking din. At yung isa pa sa mga nagustuhan natin dito, yung decals nila, yung bagong decals. Meron tayong decals dito sa side. Meron dito sa harap. Meron din dito sa side na to. And dito sa ating side. Ayan. So, paras din naman to, naka-drum brake, harap at likod. Okay, so naka-dual LED shifter din tayo rito. Meron din tayo rito ang USB charging port para at least kapag gusto niyo bumiyahe ng malayo at kailangan niyo mag-charge mga gadget natin, meron tayong available na charging port dito. Meron din tayo rito ang side pocket. Hindi man siya ganoon kalaki or kaluwag, pwede na rin para at least meron tayong mapaglagyan ng kahit basahan or mga papel na kailangan na hindi na natin dukutin. Okay? So, simple lang naman yung ating ignition dito. Sa upuan, sobrang lambot ng upuan nito hanggang dito sa ating OBR. And may compartment din tayo rito pero sobrang liit lang din niya. Ito yung itsura ng ating compartment. Ayan. Basic tools pwede rin dito. So, sa tingin nyo, no, sulit nga ba siya? At para sa 5 to na kagaya ko, upuan na natin. Side stand muna natin. Tingnan natin ang itsura natin dito. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand, goods naman siya. Okay, so 5'2" ang ating height. So last time, naupuan natin si Rapido, pero
Unang upo natin dito, napansin natin, sobrang lambot talaga ng upuan ni Peak 110. Ayan. So, yung height, halos same height lang din siguro. Sobrang relax lang, oh. Ano tayo rito, upright position din tayo rito. Hindi tayo masyadong mawet, no? Sa upuan, sobrang lambot eh. Sa shock na rito, depende sa inyo kung goods na sa inyo yung ganitong shock. Sa harap niya, mas malambot to compare kay Rapido. Ayan. Turning radius, halos same lang din naman sila. Hindi sila ganong palawak. Saktuan lang. Okay, ayan. So, napakagaan ng motorcycle. Yan. So, bukaka tayo rito pero manageable naman siya. Okay? So, sa tingin nyo, no? Sulit nga ba ang kanyang looks ngayong 2025? And sa OBR natin dito, maluwag din to. So, kung gusto nyo maglagay pa ng bracket para sa top box natin dito, okay lang yan. Maganda rin yan para at least additional storage natin para dito sa motorcycle. Yun ako mga best, no? Ngayong 2025, yan, update vlogs para dito sa ating Marvel 125. So, medyo matagal na rin tayo hindi nakapag vlog na to or update para sa presyo niya at kung magkano nga ba at kung sulit pa rin nga ba ang bilhin ngayong 2025. So, sa tingin nyo, sa front niya, yung front na ito, yung headlight niya, alam naman natin na inspire siya sa Sniper. Pero, ayan na nga, di ba? Maporma talagang, kahit sabihin natin na carb type to, kung gusto niyo naman ng FI, meron silang FI nito, yung Marvel XI. Okay, 125 din yun, or 130cc din yun. Same din nito, same yung forma, halos di nagkakalayo. Sa specs lang naman sila nagkatalo. Pero sa forma nito, napakaangas ng datingan nito. Gusto ko yung forma niya sa harap, pang Sniper yung datingan. At yung side nito, meron tayong gold lining. Okay? Matte black naman ng isang to. At sa upuan niya, sobrang lamot din. Ayan, so meron din tayo rito ang USB charging port. Maporma din yung ating dash panel, kahit sabihin natin na naka-analog style siya, pero sporty looking yung kanyang design. Ayan. So, ito nga pala ay naka semi-automatic. Wala tayong clutch dito or clutch na lumabas. Yan yung ating motorcycle. So, natingin nyo ano nga ba yung mga pwede pang idagdag dito sa motorcycle nito para at least si Euro Motor naman, halos ngayon naman talaga maraming nilalabas si Euro Motor pagdating sa mga motorcycle na naglalabasan ngayon. Ang dami nang naglabasan ngayon, di ba? Halos si Euro Motor ang pinakamasipag ngayon na maglabas ng bagong motor. Okay? So 5'2" ang ating height para sa mga nagtatanong kung abot ba ng 5'2" na kagaya ko. Tingnan natin. Ayan, ganyan siya kapag naka-side stand. Goods naman siya sa parking area. Hindi naman siya yung bubuwal agad. Okay? So ayan, 5'2" ang ating height. Sakyan natin. Mataas yung upuan nito. Ayan o. Sobrang taas ng upuan. Pero kung gusto niyo patabasan, kasi malambot naman yung upuan, kung gusto niyo pang patabasan para at least bumaba pa siya, okay lang naman. Ayan. Pero, ayan, nakabuka ka tayo, sobrang tingkayat. Pero dahil nga magaan yung motor, manageable naman siya. Kahit sabihin natin na ganito yung ating height. Basta hindi tayo mabubuwal, kaya natin buhatin yung motor. Good siya, okay? So, sa shock natin dito. Maganda rin yung shock. Sa likod, marami nagsasabi na sana daw dito sa Marvel 125 is meron silang monoshock kasi ito naka-dual shock pa siya. So sa turning radius, malawak din yan. Ayan. Lawak ng kanyang turning radius. Ayan. So, marami na rin tayo nakakasabay nito at mabenta rin naman talaga to kasi sa tagal na rin netong Marvel, hindi rin siya nawawala sa market. So, ayan, sa tingin nyo, so ayun nga, unang upo para sa Euro Motor Rock 125, ayan. So, hindi naman siya pantay yung floor dito, no? Pero, side stand muna natin. Yun, no? Medyo mababa. So, yan ang itsura niya kapag naka-side stand. So, tingnan natin yung 5'2" na kagaya ko, kung ano yung itsura natin dito. So, mauupuan na rin natin to. At medyo matagal na rin natin na hinahanap to. At least ngayon, meron silang available na isang unit dito. So, ayun na mga bata. So, may gigin to branch. Magkano nga ba? So, ayan, nakabuka ka tayo dito. Sobrang tingkayad. 900. Pero, dahil nga, sobrang tingkayad siya. Para naman doon sa mga hindi naman siya tulugan. Ilalagay ko na lang din dyan. Sa screen nyo, kung magkano nga ba. Madali naman siya i-manage. Terms nila pagdating sa weight niya. Ayan. Sobrang gaan lang. Ganda rin ng shock. Panalo. On and off-road,
pwede to sa likod, magaan din. Turning radius, napakalawak din ng turning radius niya. Ayan. So, naka-upright position din sa long ride. Pwede to. Goods to. So, ayos, di ba? Kita niyo naman yan. Shock pa lang panalo na. Pero yung upuan niya, hindi siya ganun kalambot. Saktuhan lang din para sa long ride. Eh, yung mga ganitong upuan, ito yung mga hindi agad sasakit yung pet mo. So, ayun na nga, last time nakaupo na rin tayo dito sa ganitong motorcycle. So ngayon, upuan pa rin natin itong EZ125i. So ayan o. Ganyan ang itsura niya kapag naka-side stand. Okay, so sa 5 to nakagaya ko, abot na abot natin to. Kahit naka-regular shoes lang tayo rito. So ganito yung itsura natin. Yun no. So pwede nyo tong gawing beginner bike sa lahat ng mga gustong ito yung ganitong 125 na beginner bike ang gusto nyo, pwede to. Recommended to sa mga babae at lalaki. Tapos meron siyang malawak na gulay board. Okay? Maganda rin yung style talaga rito. 'Di ba? Ang pogi din. Sa shock niya, ganda ng shock, 'di ba? Oh, napakalambot, boy. Oh. Sa likod, maganda rin yung shock sa likod. Turning radius, malawak din. Ayan. So, sa lahat ng mga gustong kumuha ng ganitong motorcycle, pwede niyong kontakin si Mitsukushi sa kanilang contact number dyan sa screen nyo at pwede nyo rin silang i-message sa kanilang Facebook page na Mitsukushi Pulilan sa Facebook page. So, pwede nyo silang kontakin para at least meron kayo idea sa mga nagtatanong and nag-message sila or nagre-reply sila sa mga inquiries na yan, sa inyo, di ba? So, pwede nyo rin akong kontakin para at least ma-assist ko kayo sa branch nila. Okay? Ayos na ayos siya.